So, itong online marketplace po nga binibilhan po ninyo, ano po yan? Dito po ba yan sa Philippines o kung abroad yan? Abroad po siya nag-online po. Pinamamain niya po yung mga item na nasa abroad po siya, nasa USA. On the point of sale po ng transaction nasa US siya Yes that time. po. Yes po. Tapos saan Naka-live po ba siya nagla-live? sa page niya po. Meron po siyang Facebook, mga ganyan? page. Yes po. Okay. And then, pinapamain niya. Yes po. So, nagpapadala po kayo ng pera. Pag po naka-mine ka, payment first po kasi siya. So, you have to pay the item bago niya po ipapadala, sabi niya. Okay. So, paano po yung mode of payment niya? GCash or ano? Ano po, through bank niya po. May banking po siya na i-send niya po sa messenger mo. Yung bank ba, Philippine banks lang o kung Yes po, international? BPI Bank. Itong live selling na to, paano nga dami nanonood sa mga live selling? Hindi ko nga to kilala si itong Angelina to. Pero paano? Opo, ano po kasi sir, marami na po siyang mga followers din. Before, nasa 300 na yung nakita ko noon. Followers? Okay. So, pag nagla-live po siya, may inganyo ka kasi nasa 400 yung views, nasa 500 yung views, tapos marami din pong nagmamine. So, marami talaga pong may inganyo sa kanya na mag-mine po sa mga item niya. Ang problema, year na pala yung mga iba, hindi pa dumadating. So, kami, nung ako, ilang months na, kasi po sabi niya, air cargo. So, para daw mabilis yung ng item mo, magbayad ka ng air cargo. Nagbayad kami ng air cargo. Nung natanggap niya na po yung air cargo na payment, sinabi niya, ay, nasama po pala sa sea cargo. So, mag-aantay ka na naman doon sa sea cargo. Tapos ngayon, dumating na yung ilang buwan. Wala na. Wala pong dumadating na item. Tapos nung last na nag-post po siya na meron ng dumating na boxes. Ngayon, yung mga dumating na boxes is mga damage na. Okay. Sinel niya naman po sa iba yung mga damage na item. Na which is dapat pinadala niya kahit damage. Pero sinel niya pa rin po. Ganito po kasi ma'am, the only way po kasi nga, example po, confirm kung talaga kung saan yan, no? Well, aside siguro kung iikutin niya yung lugar na ipakita. But other than that, there are many mga ways po nga through IT, no? Nga ma-detect yung IP address kung saan talaga yung country. Kasi minsan kahit sabihin niya pa po nga sa US siya, andito lang pa yan sa Pilipinas. Opo, kasi sa based po dun sa nakikita namin through online, sir, yung mga nakakausap niya is mga English din po. So, Okay. kaya naniwala kami na nasa Texas siya, Ano po ba US. pangalan nitong, may business name po ba to? Si Angeline ba yan ni Johnson? Aegis po, Aegis. Aegis Enterprise. Yes po, yan po yung Pero niya. yung page niya is itong Yes AGES USA. po, USA. Aegis USA. Yes po, yan po yung official page niya. Official page siya. Pero kung tingnan mo dito, no, sa, ano ba tong Aegis Enterprise, so nakaregister to siya sa Pampanga. Yes No? po, sa Angeles, Pampanga. Pampanga. So, pasok yan, ma'am. So, kung kakasuhan siya natin po, within po sa jurisdiction po ng courts natin. Okay? So, ginagawa lang, kunwari mag-appear sa US para sabihin nga out sa jurisdiction. Pero it appears nga yung negosyo nga dito nga talaga registered yan, no? Yung pong mga brand niya, MK, Polo, Coach, Lacoste, ganyan po yung mga Ano pa yung branded. nabili niyo, ma'am? Ako po, yung nabili ko sa kanya, which is mahal kasi yung Lacoste sa ating bansa, yung Yes. Lacoste na mga dress. Yun po yung nabili ko sa kanya. Sila naman po, yung mga kasama ko, investor po talaga sila. Sila talaga yung nag-invest. Investors nga sinasabi, meaning magbibigay ka ng pera tapos may tubo? Yes po. Parang Purong pera. katulad sa mga dati, scam na naman, di ba? Yung monthly payout niya, no? 3 to 4%. Yes po. Una po, 5%, tapos biglang bumaba ng 4.5, naging 4, tapos sa iba, 3% na lang sa mga bago. So aside po nga nagbebenta siya, meron siyang investment scheme. Meron So kayo po, bumili lang or nag-invest din? Ako po, bumili, sila po. Kayo po yung mga nag-invest? Invest. So nung Investor. bumili ka po, dumating? Yung Hindi po. Wala hindi pa po bumating? until now po. Mga magkano po nagastos sa kanya, ma'am? Lahat po pati sa air niya is 7.6 po, ganun. Okay. Sa inyo po, sa investment, ma'am, magkano nalagay nyo? 1.5 po. 1.5 million? At paano ka na nainganyo, ma'am, nga mag-invest? Anak po niya, kasama kong nurse sa trabaho. Yun Okay. po, best friend po nung agent din po.
Best friend ng anak niyo si Angeline. Opo. Okay. Sa inyo po, ma'am? 800. 800K. Sa inyo? 500 kay ate ko. 500,000. Sa inyo po, ma'am? 400,000. Kayo po yung nanay ng pati kayo na scam din. Opo. Oh. Pati yung anak ko po yung 500. Yung anak ng Yung 500. pinaka-best friend. Okay. So, nung nagbigay po ba kayo ng pera, ba may nakuha kayong interest nung una? Meron. Meron po. Okay. Actually, no, yung ganitong trend, no, medyo red flag na kasi ganun yung style ng Ponzi scheme. So, normally, no, yung lifespan nun is mga 1 to 1.5 years. So, as long as nga may makuha po silang bagong recruit, may makuha nilang pera doon, yun yung pambayad na sa interest ng mga una nga nagkapital. Pero once nga mag-stop na po yung active recruitment, wala na sila may makuha ng pera, doon na magsa-start ngayon dito sa makakabayad, blah, 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 and everything. Now, itong mga nasa video call po ba, ano po ba kayo, investors ba? O kung bumili lang kayo ng produkto? Buyer din po, buyer din po. Buyers, okay. No? So, ayan lang po, no, in-explain ko kasi yung Ponzi scheme, no, actually, sa mga financial world, no, very rampant talaga. To iba-iba lang yung scenario nila. Actually, may similar dito, no? Ang nung last time, yung ano ba yung case sa Ma'am Shari, no? Yung parang clothing line, no? Nga SK. Ganun din eh. Like, 10% daw monthly fix nga may kuha. So, parang ganito din yung style. No, nevertheless po, pag ganito, estafa na yan, no? So, pasok na pasok yan. Yung isa pa is, may violation siya sa SEC. Kasi, para before ka po makakuha ng investment, kailangan pa-register ka ng secondary pa po na license. So, aside po ng pa-register ka ng business mo, kailangan may isa ka pang license for investment. Kasi separate yan. At saka mas rigid po yung mga requirements ng ano at saka yung qualification before ka maka-considered nga as an investment entity. No, so, kung definitely na siya ginawa, kasi kung matingnan mo ganito niya, simple lang, di ba? Kahit sa comment section kasi may nagsabi. Ano? Nakabili daw siya dati sa Aegis. Dumating naman daw. Pero yung pangalawang order, ang tagal bago dumating. Okay. Ganito po usually mga ginagawa po ng mga scammer, no? So, syempre una, ibigay ang interest o kung yung item mo para patitikimin maniwala ka ka, muna. para may next transaction. Kasi, yung human psychologist, ay, gumagana to. So, kung 10% siya fixed monthly, so instead ka mag-invest ko ng 100K, gawin ko ng 1 million. Kasi, ganon, di ba? So, once nga makapull na siyang sobrang daming pera, doon na siya bigla yung mag-exit. Basically, talaga, kasuhan siya ng estafa pa. And of course, yung Securities and Exchange Code na violation. As per Barangay Pulong, Kukutod, Angeles, Pampanga, last year pa daw wala doon yung respondent. Ito nga pong si Angeline. May mga natatanggap daw po yung barangay na iba pang mga victim ng scam. Yes Okay. po. So, ayan ito, no. Makita natin po nga, large scale po ng estafa ang ginawa si madami kayo and millions pa itong involved, no? So, kung Yes po. ilan kayo times 1 million, makaabot ng 100 million, no? Basically, no, large scale estafa and, well, kung makonvict talaga naman to si Angeline, no, abot na sa lifetime imprisonment. Pero bago yan, kailangan natin po muna, no, gather lahat po ng ebidensya and ilalapit po natin yun sa may PNP CIDG, no, para mga they can build, no, ang a strong case po and para po mapabigyan din ng warrant of arrest si Angeline para kung saan siya nakatago, at least kung makita siya, arestuhin siya. And of course, kung may probable cause po nga she would be a flight risk po, no, papalagyan din ng whole departure order sa immigration. Opo, meron daw po siyang flight nitong April po sabi po nung Okay. ano. Ito po, no, kausapin natin ngayon po yung sa CIDG Manila, no, para po mapahabol natin kung pwede, makakuha po ng HDO galing sa korte, no. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rafael Rodriguez. Sir, pwede po kami humingi ng tulong, sir, sa PNP CIDG para to, sir, mapanagot, sir, si Angeline Bayani Johnson. Mukhang marami na yata, sir, yung nabiktimay dito sa scam niya. Basically, estafa din, no, fraud in different ways naman. It is attorney, apo. Sir, ilalapit po namin dyan, no, mga complainant, samahan po namin. And hingi din kami, sir, ng assistance, sir, nga kung pwede, sir, ma-coordinate din, sir, sa prosecutor, no, para ma-build up yung case. And kung pwede, sir, no, baka pwede kumuha ng order for HDO, no, laban dito sa kay Angeline. Kasi daw, may flight daw siya this April, no. She could be a flight risk if ever. Kasi kung alam niya, dami kasi nagreklamo sa kanya actually. May mga barangay dun sa Pampanga, na iba pa. Dami na sir na biktima. So, baka po pwede kami, sir, makapahingi ng tulong, sir, sa PNP, sir, nationwide, sir, no, para po mapahanap to si Angeline. Yes, attorney. Puntayin niyo lang po rito sa office namin. Mga kababayan ko po na nanonood ng Rafi Tool po ngayon. Meron pong scammer na, ayan, si Ma'am Angeline Johnson. Nag-i-scam po siya through
sa mga item na pinapamine niya at nagpapa-invest din po siya na malaki na 4%, 5%. Sana po wag nyo nang entertain para hindi na po kayo ma-scam. So maging aware po kayo sa ganitong modus nila. Ma'am, sige po, kausapin namin kayo sa kabilang studio sige. for scheduling po. Thank you Thank very you, much po thank you at po. samahan po namin kayo sa CIDG.